Di ko sinisigawan si Lester, Miguel. Tanggi ni Talaya. Talaya, napansin ko, mainitin ang ulo mo. May iniisip ka ba? Seryosong tanong ni Miguel. Miguel, wala. Medyo pagod lang siguro ako sa opisina. Pero di ko sinasadya na sigawan si Lester. Paliwanag ni Talaya. Lester, halika, maglaro tayo sa labas. Yaya, ako nang bahala kay Lester, saad ni Miguel, at dinala niya si Lester sa labas. Natutuwa si Lester dahil maglalaro sila ng kanyang ama. Yehey! Maglalaro kami ng daddy ko. Let's go, daddy! Sabi ni Lester. Baka sa mukha nito ang sobrang tuwa. Beset na bata to. Ikaw pa yata ang magpapahamak sa akin. Kaagaw pa kita kay Miguel. Kailangan mawala ka na rin sa landas namin ni Miguel. Ibabaon din kita sa lupa balang araw. Galit na bulong ni Vanessa. Masayang naglalaro sina Miguel at Lester samantalang si Vanessa nakasimangot ito. Habang pinagmamasdan ang dalawa, wala kasi ang mami ni Miguel, sumunod ito kay Alberto sa Amerika. Samantalang si Chantal naman abala sa paggupit ng mga halaman. Nakita niya si Carlos na kararating lang. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya nito mula sa likuran. Carlos, dumating ka na pala, tanong ni Chantal. Magsha-shower ka na ha, magbe-prepare lang ako ng dinner natin, sabi ni Chantal. Mamaya na Talaya, hayaan mo muna akong yakapin kita na mahigpit kahit 5 minutes lang, paglalambing ni Carlos. Bakit may nangyari ba, Carlos? May problema ka ba? Seryosong tanong ni Chantal. Chantal, wala, may miss lang kita. Hayaan mo na lang ako, nayakapin ka. Chantal, habang di pa bumabalik ang iyong memory, dito ka lang sa akin. Seryosong saad ni Carlos. Okay, Carlos, kahit yakapin mo ako, lagi okay lang at kahit bumalik pa ang memory ko, hindi kita iiwan. Humarap si Chantal kay Carlos at hinaplos niya ang mukha nito. I love you, Carlos, saad ni Chantal. Chantal, I love you too. Niyakap ng mahigpit ni Carlos si Chantal. At tumulo ang kanyang luha. Naawa siya kay Chantal at naawa din siya sa kanyang sarili. Iniisip niya, paano na kung maalala ni Chantal ang kanyang nakaraan? Maalala pa kaya nito ang pagmamahalan nilang dalawa? Nakita sila ni Lola Sandra mula sa balcony. Tinawag nito si Carlos. Carlos, pwede ba kitang makausap? Lola, bakit may problema po ba? Tanong ni Carlos. Lumapit siya sa kanyang lola bago niya binitawan si Chantal. Dinampian niya ito ng halik sa noo. Apo, anong plano mo kay Chantal? Nakita ko na malalim na ang pagmamahal mo sa kanya. Anong gagawin mo kung maalala niya ng lahat? Kaya mo bang mawala siya sa'yo? Tanong ni Lola Sandra. Lola, alam ko na po ang kakahinat na ng lahat. Alam ko darating ang araw na iiwanan niya na rin tayo. Mahal na mahal ko na po si Chantal, Lola, pero wala akong karapatan na ikulong siya dito habang buhay. Meron siyang magandang buhay at mayaman ang kanyang pamilya. Hindi siya para sa akin, Lola. Hindi siya para sa atin. Iiwanan niya rin tayo balang araw at handa na ako sa anumang pwedeng mangyari. Malungkot na sabi ni Carlos. Okay, Apo, ang sa akin lang, habang maaga pa, putulin mo na ang nararamdaman mo kay Chantal. Ayaw kong masaktan ka pagdating ng araw na yun. Sige, Apo, pag-iisipan mo ang sinabi ko sa'yo, saad ni Lola Sandra, at pumasok na ito sa loob ng bahay. Nag-isip si Carlos kung anong dapat niyang gawin. At napamahal na rin sa kanya si Chantal ng sobra-sobra, pero kailangan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Kung kailangan isuko siya sa mga pulis, gagawin niya. Maibalik niya lang ang para kay Chantal. Para kahit papano mabawasan ang kasalanan niya kay Chantal. Nakita ni Chantal na nakatulala si Carlos kaya nilapitan niya ito. Carlos, bakit ka nakatulala? Naghanda na ako ng dinner, halika na at kumain na tayo, saad ni Chantal. Chantal, masaya ka ba sa akin? Tanong ni Carlos. Carlos, mahal kita at masaya akong kasama kita. Bakit mo naman naisipan na itanong yan? Tanong ni Chantal. Wala, Chantal, halika na, maghapunan na tayo. Saad ni Carlos pagkatapos nilang maghapunan. Naghugas si Chantal ng mga pinggan. Hindi pa rin mapalagay si Carlos. Pumasok siya sa kanyang kwarto at nag-iisip.
Pagkatapos ng isang oras, lumabas siya at sinilip niya si Chantal sa kwarto nito. Mahimbing ang tulog ni Chantal. Tinitigan ni Carlos ang mukha nito at hinaplos niya mula noo hanggang labi. I'm sorry, Chantal. I'm sorry. I'm sorry, balang araw maibabalik ko na rin sa iyo ang lahat na nawala sa iyo. Tumulo ang luha ni Carlos at lumabas na siya agad sa kwarto bago pa ito magising. Dumilat ang mga mata ni Chantal kasabay sa pagpatak ng kanyang luha. Naawa siya kay Carlos. Maaring mahal niya ito ngayon pero kapag maalala ng puso niya kung sino ang totoong mahal niya, masasaktan niya lang si Carlos. Pagkagising ni Chantal kinabukasan, pinuntahan niya agad si Carlos sa kwarto nito dahil gusto niyang magpasama sa tabing dagat. Gusto niyang maligo pero wala si Carlos sa kanyang kwarto. Hinanap niya sa labas ng bahay pero wala siyang makita kaya agad siyang pinuntahan ni Lola Sandra. Si Lola Sandra para tanungin kung nasaan si Carlos. Pero hindi daw ito makita. Lola, saan kaya nagpunta si Carlos? Sunday ngayon, di ba? Dapat dito lang siya sa bahay. Bakit po siya umalis? Tanong ni Chantal. Chantal, tiningnan mo ba mga damit niya? Tanong ni Lola Sandra. Tumakbo si Chantal sa kwarto ni Carlos. Pero wala ang bag nito at mga damit nito. Tumulo ang luha ni Chantal at niyakap niya ang una ni Carlos. Hindi makatulog si Chantal, si Carlos ang laman ng kanyang isip. Miss na miss niya na ito. Nagdasal siya na sana umuwi si Carlos at magkausap sila ng maayos. Lumabas siya sa balcony at nag-iisip. Naalala niya ang babae sa dalampasigan. Tinawag siyang Taleya. Humiga si Chantal sa upuan at hinayaan niya ang kanyang utak na mag-isip sa kanyang mga nakaraan. Masaklap lang dahil walang pumasok sa kanyang isip. Nakatulog si Taleya sa balcony. Nararamdaman niya na may humaplos sa mukha niya, kaya umiktad siya ng bangon. Nakita niya si Carlos sa kanyang harapan. Carlos, ikaw na ba yan? Nagbalik ka na? Niyakap ni Carlos si Taleya nang sobrang higpit at hinalakan niya ito sa pisngi. Carlos, bakit ka umalis? Bakit mo kami iniwan ni Lola? Tanong ni Chantal na tumulo na rin ang luha. Chantal, huwag ka nang umiyak. Mahal na mahal kita. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Saad ni Carlos. Kaya ba iniwan mo kami dahil hindi mo kayang ipaliwanag sa akin? Carlos, kahit may amnesia ako, maiintindihan kita. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, please, para maintindihan kita. Huwag mong ulitin, Carlos, na aalis ka na walang paalam. Saad ni Chantal. Chantal, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Pagdating ng panahon, seryosong sabi ni Carlos. Carlos, ano ba talagang totoo? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Chantal. Chantal, I'm sorry, wala akong kwentang tao, masama akong tao, saad ni Carlos. I'm sorry, Chantal, kung pinaniwala kita sa mali. Wala akong kwentang tao, Chantal. Wala lang talaga akong ibang inaisip na paraan. Ako ang kidnapper mo. Isa ako sa nagpapahirap sa'yo. Patawarin mo ako, Chantal. Totoo ba, Carlos? Pero bakit? Anong kasalanan ko? Bakit mo ako kinidnap? Tanong ni Chantal. Chantal, mahirap ipaliwanag kaya hintayin mo lang natin na magbalik ang alaala mo, saad ni Carlos. Carlos, magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin. Makikinig ako. Bakit hindi ka naghanap ng matinong trabaho? Bakit ka pumasok sa masamang trabaho? Sino ang boss mo? Hindi ka ba naawa kay Lola Sandra? Tanong ni Chantal. May trabaho ako before, Chantal, bilang isang supervisor sa isang malaking company pero tinanggal ako. Napagbintangan ng isang bagay na hindi ko ginawa kaya umalis ako. Pero bago ako umalis, binalian ko ng buto ang taong sumira sa akin. Nakulong ako. Mula noon wala nang tumanggap sa akin kaya kahit saan ako mag-apply, wala nang magtiwala sa akin. Sinira ako sa dating company na pinagtrabuhan ko. Kaya ano pa ba ang magagawa ko? Saan ako maghanap ng matinong trabaho? Pumasok ako sa ganito, kidnapper at hitman. Pumapatay na rin ako, Chantal. Nanginig sa takot si Chantal, hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Carlos. Carlos, hindi ka ba natatakot? Mamatay? Wala na bang halaga sa iyo ang buhay mo? Ang lula mo, paano na siya kung mawala ka? Sino ang tutulong sa akin? Sino ang mag-aalaga kay Lula? Tumigil ka na sa masamang gawain, Carlos.
Kaya ba umuwi ka na sugatan ng isang araw dahil sa mga pinagagawa mo? Tanong ni Chantal. Chantal, nang makilala kita, gusto na kita, mahal na kita, kaso asawa mo na si Miguel, hanggang tingin na lang ako sa'yo. Saad ni Carlos. Mahalaga ang kwintas mo, Chantal. Sobrang mahal niyan. Kahit minsan, hindi ko yan pinagtangkaan na kunin at ibenta dahil nakita ko kung sino ang nasa loob ng lakit at ayaw kong alisin sa'yo ang isang bagay na magtuturo sa totoo mong pagkatao. Ingatan mo yan, Chantal, dahil yan ang sandata mo. Seryosong saad ni Carlos habang tumutulo ang kanyang luha. Carlos, salamat! Niyakap ni Chantal si Carlos at umiyak siya sa dibdib ng binata. Carlos, bakit ang ganang loob ko sa'yo? Carlos, bakit hindi ko kayang magalit sa'yo? Hinawakan ni Carlos ang mukha ni Chantal at minulasan niya ang luha nito. Huwag ka nang umiyak, Chantal. Kung bumalik man ang alaala mo, malaman mo ang dahilan kung bakit magaan ang loob mo sa akin. Gusto ko, ikaw mismo ang makatuklas. Saad ni Carlos. Chantal, sa loob ng 4 na taon na kasama kita sa isang bahay, paano kita hindi magawang mahalin? Mahal kita, Chantal, pero hindi ako ang para sa'yo. May asawa ka at nagmamahalan kayo. Minahal mo lang ako bilang Chantal. Kung bumalik man ang alaala mo, hindi mo na ako maalala dahil may taong nakapwesto dyan sa puso mo. Umiiyak na sabi ni Carlos. Carlos, I'm sorry. I'm sorry kung darating man ang araw na hindi ka na maalala ng puso ko. Sana ipaalala mo sa akin na minsan minahal kita at minahal mo ako kasi sa ngayon, ang alam ko, mahal kita. Hindi ko alam kung sino ako pero nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi mo itinago sa akin ang katotohanan. Kung darating man ang araw na makasama ko ng totoo kong pamilya, sana huwag kang mawawala kasi gusto kitang tulungan. Gusto kitang bigyan ng magandang trabaho. Gusto ko makita ko pa rin kayo ni Lola Sandra. Saad ni Talia habang humagulhol ng iyak. Chantal, salamat. Niyakap ni Chantal si Carlos dahil umiyak na rin ito. Ang bait mo, Chantal. Sana lahat ng sinasabi mo ngayon, sana hindi mo makalimutan. Kung bumalik na sa iyo ang iyong alaala, sabi ni Carlos. Carlos, alam mo bang may nakakilala sa akin ng isang araw habang naglalakad ako sa dalampasigan? May lumapit sa akin, tinawag niya akong Talia. Ang totoo ko bang pangalan ay Talia? Hindi Chantal? Tanong ni Chantal. Nagulat si Carlos sa sinabi ni Chantal. Nag-alala siya baka malaman ni Vanessa na buhay pa si Talia. Chantal, kilala mo ba ang babaeng tumawag sa'yo? Takot na tanong ni Carlos. Carlos, hindi ko siya kilala. Iniwan ko na rin siya na parang natatakot ako sa kanya. Pakiramdam ko, hindi ako safe. Chantal, gusto kong itawag sa'yo dahil ako ang mahal mo sa pangalan na yan. Kasi kung mawawala mo na ang totoo mong pangalan, alam ko, burado na rin ako sa puso at isip mo. Saad ni Carlos. Ipaalala mo sa akin, Carlos, hanggang sa maalala kita ulit. Huwag mong hayaan na mabura kita sa alaala ko. Kasi kahit hindi ko katabi ang totoo kong pamilya, pinaramdam mo sa akin ang totoong pagmamahal. Seryosong sabi ni Chantal. Chantal, pwede ba kitang halikan? Hindi sumagot si Chantal at siya na mismo ang humalik kay Carlos. Lumalim ang kanilang halik hanggang sa hinubad ni Carlos ang saplot ni Chantal. Nakita ni Carlos ang malaking balat sa dibdib ni Talia at dinilaan niya ito. Biglang tumigil si Carlos. Tumayo siya at pumunta sa labas. Hindi niya kayang angkinin ang babaeng pag-aari ng iba dahil alam niya na maaring bukas o makalawa ay hindi na siya ang mahal ng babaeng nakahiga ngayon sa kanyang kama. Sinundan siya ni Chantal at niyakap siya nito sa likuran. Yakap na sobrang higpit, pero pinipilit niyang labanan. Carlos, bakit ka tumigil? Ayaw mo ba sa akin? Tanong ni Chantal. Tumayo si Chantal at lumapit siya kay Carlos. Tinitigan niya ito sa mga mata, pero umiwas si Carlos at lumabas. Ayaw niya magpagsamantalahan ang kahinaan ni Chantal. Nakatulog si Chantal sa kwarto ni Carlos. Kinabukasan, wala na paggising ni Chantal ay wala si Carlos. Nagmadali siyang tumakbo sa labas at hinanap niya si Carlos. Tawag siya ng tawag, pero wala na si Carlos. Umupo siya sa sahig at umiyak ng umiyak. Narinig siya ni Lola Sandra kaya lumapit ito sa kanya. Lola, wala na po ang damit ni Carlos. Iniwanan niya po tayo. Lola, saan po siya nagpunta? Umiiyak na tanong
ni Talaya. Chantal, wag ka nang umiyak. Baka gusto niya lang mag-isip. Hindi yun magtatagal, uuwi din yun dahil alam niyang naghihintay ka pa sa pag-uwi at hindi niya rin kayang iwanan. Alam ko, babalikan niya rin tayo dito. Seryosong sabi ni Lola Sandra. Lola, bakit niya to ginagawa? Nagalit ba siya sa akin, Lola? Ayaw niya na ba akong makita? Lola, hindi ko po sinasadya na saktan si Carlos. Wala po akong maalala. Ang memory na nasa isipan ko, siya lang, Lola, at kayo po, kung dating man ang time na maalala ko na ang tunay na pagkatao ko. Imposible naman na hindi ko kayo maalala. Dadalhin kita, Lola, kung saan man ako nakatira at bibigyan ko ng matinong trabaho si Carlos. Di ba, Lola, ang sabi ni Carlos, mayaman ako at isa kong lawyer. Baka naman may company ang mga magulang ko. Pwede ko kayong bigyan ng trabaho. Umiiyak na tura ni Chantal. Lola, bakit hindi hinintay ni Carlos ang araw na yun? Bakit siya umalis? Ang sabi po niya sa akin, Lola, tutulungan niya daw po ako. Dagdag niya yung sabi. Chantal, sana maintindihan mo si Carlos. Hindi madali sa kanya ang lahat dahil alam ko kung gaano kanya kamahal. Masakit para sa akin na makikitang nahirapan ang apo ko. Pero gusto niyang gawin ang tama. Alam ko ang nasa isip niya, Chantal. Maghihintay na lang tayo. Alam ko, uwi din yun siya dito sa ad ni Lola Sandra. Kung nasasaktan man siya ngayon, masigit na masasaktan si Lola Sandra. Wala pa rin ganang kumilos si Chantal. Nakaupo ito sa balcony at inaabangan niyang bumalik si Carlos. Hindi na rin siya kumain. Nag-alala na si Lola Sandra sa kanya pero matigas pa rin ang ulo ni Chantal. Chantal, tama na. Wag mo nang pahirapan ang sarili mo, apo. Kung bumalik ang alaala mo, maintindihan mo rin ang apo ko. Sa ngayon, mahal mo siya pero kung malaman mo ang buong katotohanan, alam kong kamumuyan mo siya. Meron siyang alam na hindi niya kayang sabihin sa'yo. Anak, alagaan mo ang katawan mo. Kasi kapag bumalik na ang totoo mong pagkatao, saka ka nasasabak sa matinding giyera. Mapaglaro ang mundo, anak. Kung nabuhay ka man, ngayon yun ay dahil mabait ang Panginoon. Ayaw niya magpatuloy sa paghasik ng lagim ang babaeng gustong pumatay sa'yo. Seryosong sabi ni Lola Sandra. Naawa siya kay Chantal dahil naapektuhan ito sa paglayo ni Carlos. Pero naiintindihan niya ang kanyang apo dahil iniisip din ito ang kaligtasan ni Chantal. Miguel, ano ba ang plano mo? Hindi mo ba talaga paalisin si Elaine sa company? Galit na tanong ni Talaya kay Miguel. Alam mo, Talaya, ang laki ng pinagbago mo mula nang bumalik ka. Hindi na ikaw ang dating Talaya na minahal ko. Kahit ganun pa man, ayaw ko pa rin magkasala sa'yo. Tura ni Miguel. Sir Nathan, meron po kayong bisita. Papasukin ko po ba? Tanong ng kanyang sekretary. Munik, urgent ba yan? Kasi may importante akong lakad. Sir, kailangan ka daw na makausap. Importante daw po. Okay, Munik, papasukin mo sa ad ni Nathan. Magandang araw sa iyo, sir, bati ni Carlos. Good morning, have a seat. Saad ni Nathan. Ako nga pala si Carlos, ang kidnapper ni Talaya Navarro. Saad ni Carlos habang nakatitig sa mukha ni Nathan. Nagulat naman si Nathan sa kanyang narinig. Ikaw ang kumidnap kay Talaya? At anong dahilan bakit sumuod ka dito? Nasaan si Vanessa? Kailangan ninyong panagutan ang nagawa niyong kasalanan. Sigaw na saad ni Nathan. Nakonsensya na ako sa mga nagawang kasalanan ko kay Talaya at alam ko kung nasaan siya ngayon. Nagpapasarap siya ngayon gamit ang mukha ni Talaya. Seryosong sabi ni Carlos. Nagulat si Nathan sa sinabi ni Carlos kaya tumayo siya at lumapit kay Carlos. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nathan.